Chenfei, ganyan kang dukha, ako pa ang napili mo. Swerte mo tumusok ang punto ng ninuno mo, kung hindi, hindi mo ako karapat-dapat. Chenfei, 5 taon nang di nababayaran ang upa. Anak, may iniwan akong mana para sa'yo. Hoy, Hoy, si Ji Chenfi po ba? Ako po ang manager ng bangko. Inatasan po ako ng tatay ninyo. patay na ang tatay ko ng 1 taon, mag-imbestiga muna bago manloko. Ayos ba? Sandali po Ji Chen, totoo po. Mana ang iniwan ng tatay ninyo. Marami na akong nakikitang ganitong modus, sige, sabihin mo. Magkano ang babayaran para makuha ang mana? 1,000 o 10,000? Hindi po kayo magbabayad. Sa halip, kailangan ninyo magbaldas ng 1 bilyon sa loob ng 1 buwan para mamanahin ang natitirang 100 bilyon. Nai-transfer na po sa account ninyo. Pakitingnan. Ngayon, mga manloloko, di man lang nag-aaral. Tulad ko na wala man lang 200 sa bulsa. Gusto pa akong lokohin, di sige. Totoo palang 1 bilyon. Totoo ba to? Nananaginip ako. Subukan muna mag-transfer ng 100 kay Jinting. Nag-transfer na, ay naku. Hoy Nay, may nag-transfer sa akin ng 1 bilyon. Sabi, kailangan ko kasi ng 1 bilyon sa loob ng sabat. Para manahin ang 1 bilyon ng tatay ko. Totoo kaya to? Ang tatay mo ay chairman ng Shenji Group, itinago lang sa'yo. Takot siyang magwala ka sa pera, at ang 100 bilyon, maliit pa yan. Shenji Group? Yung trilyon sa halaga? Hoy Nay. Ay naku. Anak, mayaman na pala ako. Oy, kala ko sino, nagtatago. Si Chenfei pala, yung walang kwentang boyfriend ko. May sasabihin ako sa'yo. Swak, may sasabihin din ako sa'yo. Ikuna, Tayo, maghiwalay na tayo. nagbibiro ka ba? Lahat ng gamit mo, di abot ng 100. Bagay ba tayo? Magkakaroon na ako ng 100 bilyon. 100 bilyon? Sinong niloloko mo? Dahil ba sa break-up? Nagloko ang utak mo. Huwag kang magpanggap. Ang lakas ng loob mo. Pero, Nag-transfer ka pa ng 100 sa akin. Parang pulubi ang trato mo. Isang bag ko lang, libo-libo na. I-desech. kakayaman lang, iniwan na agad, di makatarungan. Jinting, hindi mo alam ang napalampas mo. 1 bag lang naman yan. Gagastusin ang 100 bilyon. Huwag na nga, bayaran muna natin. Ang upa ni Ate Fangkyong, 5 taon na pala. Ate Fangkyong. Ang ganda pala ng tinitirhan ni Ate Fangkyong. Ate Fangkyong. Yaoyaw, sabi mo hapon ka pa darating. Bakit? Ate Fangkyong. Ate, bisita lang kita. Ay hindi, babayaran ko ang utang ko. Lumabas ka. Aray. Ano ba to? Pero ang laki talaga ni Ate Fangkyong. Anong malaki? Ay. Yung araw, ang init kasi ngayon. Binigay ko yung susi, hindi ibig sabihin basta-basta ka na lang papasok. Ate, babayaran ko talaga ang utang ko. Pakita mo yung youth code mo, i-transfer ko. Saan galing ang pera? Galing sa pamilya, parang ganon. Galing sa pamilya? Matanda ka na. Bakit umaasa ka pa rin sa kanila? 5 taon mo nang di binabayaran ang upa, okay lang yan. Hindi ate, mali ka. Hindi ako humingi sa pamilya ko, yung mana mula sa tatay ko. Mana, Ganito kasi, kaninang umaga, bigla silang tumawag. Sabi, nag-iwan ang tatay ko ng 100 bilyon para sa akin. Kaya nagmadali akong pumunta dito para magbayad. 100 bilyon. 100 bilyon? Sinabi mo lang ng basta. Nagtiwala ka sa akin, ate. Binigay mo pa ang susi ng bahay, wala akong dahilan. Para hindi magtiwala sa'yo.
Sige, alam kong gusto mong magbayad, pero ate, bilang isang presidente ng isang pampublikong kumpanya, wala akong ganong kalaking pera. Kung gusto mong lokohin ako, humanap ka ng mas kapanipaniwalang dahilan, okay? Hindi at Kyung. Totoo lahat ng sinasabi ko. Hoy, ano? Anong nangyari? May mga gawain pa ako sa kumpanya, umuwi ka muna. Samahan na kita, baka makatulong ako. Hindi mo ako matutulungan, ako na ang bahala. Ate, baka nga makatulong ako talaga. Shenfei, pag-akyat natin mamaya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, ako na ang bahala. CJ, Shenfei, bakit mo ako sinundan dito? Ang kapal talaga ng mukha mo. Di ba't sinabi ko na sa'yo, hindi ka talaga bagay sa akin. Huwag ka nang mangarap. Ano ang tinitignan mo? Ito ang bagong boyfriend ko, si Zhang Wenchong. Anak siya ng mayamang pamilyang Zhang, hindi katulad mo. Isang simpleng tao. Ikaw ba yung ex ni Tingting? Yang suot mo, wala pang 200. Yung aso namin, ayaw magsuot ng ganyan. anong nagyayabang ka? Parang wala namang pera ang iba. May pera ka? Gaano ka, Ami? Bigyan na lang kita ng 200. Ginung Chen, ako si Lihang. Ang manager ng bangko na nakausap mo. Manager Lee, may problema ba sa pera? Ah, hindi po. Dahil malaki ang deposito ninyo. Sa bangko namin, kaya kailangan naming kumpirmahin ang mga detalye. Haha, Shenfei, talaga namang. Ginastusan mo para lang magpakitang gilas sa harap ko. Saan mo hiner yang artista? Ang galing umarte. Ano na pakialam mo kung may pera ako o wala? Kung wala ka nang pakialam sa nakaraan, huwag ka nang magsalita. Ginung Chen, sino po ito? Ex ko, Nabulag talaga ang ex ninyo. Anong sinasabi mo? Artista lang yan na hiner. Sino ka ba? Ako ang manager ng Juso Bank. Kapag nagsasalita ka, mag-ingat ka. Kahit mabait si Ginoong Chen, hindi ako magtitiis ng kabastusan mo. Juice Ho Bang? Bakit hindi ko yan narinig? Siguro isa yang maliit na bangko. Ikaw, Siya ang kasalukuyang boyfriend ko, si Zhang Wenchong. Si Zhang, may deposito siya. Sa Nanshan Bank, isa sa mga pangunahing bangko, umaabot sa milyon. anong pinagtatawanan mo? Isa ka lang namang nobody. Isang tawag lang. Matatanggal ka sa trabaho. Talaga? Gusto kong makita yan. Sige. Hello, Manager Wang. Si Zhang Wenchong ito. May isang empleyado ng Jusao Bank dito. Nagmamalaki at hinahamak pa. Ang katulad ninyong executive ng Nanshan Bank. Pakibigay sa kanya. Ang maliit na alila na ito. Gusto makipag-usap sa inyo. Siguro narinig. Ang pangalan ninyo at natakot. Kaya humihingi ng paumanhin. Kung natatakot ka, humingi ka ng tawad ngayon din. Maaari pa kitang tulungan kay Manager Wang. Hoy! Wang Cheng ba ito? Ako si Lihang. Presidente Lee, di ako karapat-dapat sa titulong Pangulo. Isa lang akong maliit na manager ng bangko. Sino ba ang hindi nakakaalam sa Jusao Bank na pinagtatrabahuhan ninyo? Isa sa top 3 na bangko sa mundo? Maliit na bangko kayo? Kung ganon, kami pa kaya, wala na kaming halaga. Zhang Wenchong, humaka sa EIE ng Jusao Bank, mukhang gusto mo nang mamatay. Mula ngayon, ang aming Nanshan Bank at ang inyong pamilyang Zhang, wala nang koneksyon, tapos na ang pakikipagtulungan. Hoy, Manager Wang, ano ang ibig sabihin nito? Ano ba talaga ang Jusao Bank na ito? Na dahil dito ay handa kang magalis sa aming pamilyang Zhang, wala kayong halaga. Ang taong tinawag na EIE, ni Presidente Lee, ang personal na deposito nito ay di bababa sa 10 bilyon. Kung gusto ninyong mamatay, di ko kayo pipigilan, pero huwag kaming idamay. Hoy! Hoy! Impossible. Isa ka lang namang mahirap at walang kwentang empleyado. Paano ka magkakaroon ng deposito na 10 bilyon? gaano karami ang pera ko? Ano nang pakialam mo? Tapos na tayo. Ikaw, Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo, paano kami magagalit? Ng Nanshan Bank, Ginoong Zhang, pakinggan ninyo ako. umalis ka. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ginung Chen o hindi, Ginung Chen, nagkamali ako. Nauto lang ako. Ng babaeng si Jinting. Sana'y patawarin ninyo ako. Ang aming pamilyang Chen ay hindi dapat mawalan. Ng pakikipagtulungan sa Nanshan Bank. Presidente Lee, huwag ninyong gambalain si Ginung Chen. Pamilyang Zhang, kakausapin ko ang inyong pinuno ng personal. Ano ang gagawin natin? Shenfei, bakit bigla kang may kinalaman? Sa Jusu Bank, hindi kita inaalala, nagtatanong lang ako. Hindi ba't sinabi ko sa'yo kanina sa bahay? Tungkol sa 1 trilyon mo. Kung ayaw mong sabihin sa akin, mag-invento ka man lang ng magandang dahilan. Huwag mo akong basta-bastang paghandaan. CJ, ayaw ko nang malaman.
Kahit na sabihin mo pa sa akin sa hinaharap. Ayaw ko ng pakinggan. Ah, Sabi ko, ayaw kong pakinggan. kung ganoon, hindi ko nasasabihin pa. Kaya pala nakipaghiwalay sa'yo ang girlfriend mo, karapat-dapat ka. Ha? Sir, sa wakas nakabalik ka na. Yung mga tao mula sa Yuncheng Company, dumating para maningil, nang hindi ka nila nakita. Marami silang kinuha sa opisina. Hindi ko sila napigilan. Sa opisina ko na lang pag-usapan. At Fangkyong, magkano ba ang utang sa kumpanyang yon? Mahigit 10 milyon. Sapat sana ang pondo. Pero yung gago si Kyoncheng, nag-set up ng bitag. Lahat ng pondo ay inilagay sa investment at wala pang bumabalik. Kaya grabe ang kakulangan sa cash flow. Bakit mo naman tinatanong to? 10 milyon lang. Maliit na bagay yan. Maliit na bagay? Madali lang magsalita kung hindi ikaw ang nahihirapan. Sandali lang tatawag ako. Manager Lee, ako si Chen Fei. Parang may sira ang taong to. Pero parang kaya niyang. Ayusin ang problema ng kumpanya. Tapos na. Ang pondo ni Ate Fangkyong. Naibayad ko na. Pero hindi pa kita kilala. Sino ka ba? Ako si Zhao Qiang, ang general manager ng kumpanyang ito. Anong sinabi mo kanina? Naibayad na ang lahat ng pondo ni President. Anong kalokohan yan? Mahigit 10 milyon yon. May pumasok sa kumpanya. Hey! Boss Liu, kung magtanong si Ate Fangkyong, huwag mong sasabihin na ako ang nagbigay ng pera. Bakit naman? Masalan kasi si Ate Fangkyong. Kung malalaman niya ako ang nagbigay, gagawa at gagawa siya ng paraan. Para bayaran ako. Kung may gagawin siyang, hindi makatwirang bagay, masisira ang lahat. Noong ako'y nangangailangan, maraming tumulong sa akin si Ate Fangkyong. Ayokong mabigyan siya ng problema dahil dito. Ganun nga talaga si Boss Fang. Pero parang gusto ng Yuncheng Company na i-lock ang pondo ni President. Tapos gamitin ang stocks para mabangkrupt ang kumpanya niya. At mapasailalim sa kanila. Ang 10 milyon mo, nakasagip nga. Pero hindi pa lubusang naayos ang krisis. Kaya bang ayusin ang pera yon? Siyempre kaya, kung sapat ang pondo, hindi lang matulungan si President na makaligtas sa bitag ni Kyuncheng. Pwede pa nating baliktarin ang sitwasyon at ibagsak ang stock price ng kumpanya nila. Ayos! Mamaya samahan mo ako, diretso tayong umaksyon. Ha? Kaya mo ba yon? Isang buong kumpanya yon. Ang mga stock ng isang publicly listed company, kahit hindi malaki, kailangan ng hindi bababa sa 1 bilyong cash flow. Huwag kang mag-alala, 1 bilyon lang yan. Tara na. Manager Zhao, alamin mo kung anong kumpanya pa ang handang magpautang sa atin. Boss, tungkol sa pondo, nabayaan na ni Boss Chen para sa inyo. Ubo-ubo. Masakit ba ang lalamunan mo? Okay lang, Boss Chen. Sino yung Boss Chen na yon? Pareho pa pala kami ng apelyido. Hindi niya sinabi. Sabi lang niya, matalik niyo raw siyang kaibigan. Matalik na kaibigan? Sa mga kakilala ko, parang wala namang Chen na boss. Ang kilala kong Chen, si Chen Fei lang. Baka si Ate Fangkyong. Dating kakilala. Bilang boss, marami kang pinagkakaabalahan araw-araw. Normal lang na makalimutan mo ang ibang tao. Di ba, Boss Liu? Tama. Dapat mo talagang imbestigahan yan. Hindi tayo dapat mabaon sa utang na loob. Nga pala, Ate Fangkyong. May pupuntahan pa kami ni Manager Zhou. Asikasuhin lang namin. Babalik kami agad. Kailan pa kayo naging magkakilala? Yun. Nagkita kami sa banyo. Nakita ni Manager Zhou ang aking kahanga-hangang sukat at kalakihan. At napaamo siya. Kaya nagpalitan kami ng kontak. Para makonsulta. Kaya palagi kaming nag-uusap. Hanggang sa naging magkaibigan. Kahanga-hangang sukat at kalakihan. Ang babaw mo. Sige na, maaga kayong bumalik. May gagawin pa si Manager Zhou. Huwag kang mag-alala, Ate Fangkyong. Tara na. Boss Chen, paki-explain nga. Ano yung nakita ko ang iyong kahangahangang sukat at napaa mo? At bakit ako mainggit? Mali ang narinig mo. Kalokohan. Minura mo ako, quits na tayo. Hoy! Huwag na mag-away, importante ang trabaho. Tara na. Tumigil ka. Akala ko sino? Zhao Qiang, Boss Zhao, nagbabayad ka ba? Tidahay, huwag kang magpanggap. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magiging boss. Huwag mo na akong intindihin. Pero kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi ka makakaalis sa kumpanyang ito. Tidihay, ang kapal ng mukha mo. Huwag kang magpakalayo, yan ang masasabi ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong kalimutan. May kontrata tayo. May pirma ng presidente ninyo sa kontrata. Kung magkakaso, sa amin ang tama. Sige, alam kong hindi ninyo mababayaran ngayon.
Pero narinig kong maganda ang amo ninyo. Kung sasamahan niya ang aming boss sa Yuncheng. Subukan mong insultuhin si Ate Fakyong. Sino ka, gago? Nang api ka? Dati ako'y nag-aalangan pero ngayon, desidido na ako. Kung hindi ko sisirain ang kumpanya nyo, hindi ako karapat-dapat sa pera ko. Hintayin ninyo. Sino ang nagpapasok sa inyo? Lumabas. Ang saya-saya mo pala. Ano ka ba? Sinabing lumabas ka. Hindi mo ba narinig? Ako si Chen Fi. Kaibigan ko si Fankyong na niloko mo. Fang Kyong. Nagpadala siya sa'yo para magbayad? Di ko inaasahan yan. Nagpadala ng tulad mo si Fang Kyong. Isang batang walang alam. Hindi ako narito para magbayad. Hindi magbabayad? Anong ginagawa mo rito? Narito ako para pag-usapan. Ang panloloko mo kay Ate Fankyong. Pag-usapan? Sino ka? At saka yung kontrata. Kusang loob niyang pinirmahan yon. Di ko siya pinilit at walang paloloko. Alam mo sa sarili mo ang totoo. Tungkol sa pera, gusto mo lang gamitin ang pera ni Ate Fankyong para tumaas ang halaga ng kumpanya mo. Paumanhin, mabibigo. Ang pangarap mo. Ano naman? Gusto mo bang mabawi ang pera? Aya ba ni Fang Kyong yon? Hindi naman ako masamang tao. Sabihin mo kay Fang Kyong, kung papayag siyang samahan ako ng isang gabi, pag-usapan natin ito. Tumawa ka lang, sa lalong madaling panahon, hindi ka na makatawa. Ikaw lang? Manager Lee, sa loob ng isang oras. Gagawin kong zero ang halaga ng mga stock ng Yoncheng Company. Ibabalik ko ang halaga ng mga stock ng kumpanya ni Ate Fankyong. Sa dating presyo. Sapat na ba yon? Sino ka ba? Gusto mong ibagsak ang stock ng aming kumpanya? Bata, umuwi ka na lang at magpasuso. Hindi pa sa'yo ang mundo ng mga matatanda. Tito, ito ang 2 taong nagmamalaki sa kumpanya. Asinaktan pa ako. Babayaan nila to, mga hayop. Asinaktan pa ang tao ko? Ngayon, kung walang 1 milyon para sa gamot, ipapakulong ko kayo. Sige, 1 milyon lang. Kaya kong ibigay, kaya mo bang tanggapin? Inaapi mo ako? Bakit hindi ko tatanggapin? Ako si Kiko Cheng. Hindi basta-basta inaapi. Ano? May nag-short sell sa stock price ng kumpanya natin? Sa loob lang ng 5 minuto, nawala ang 5 milyon? Ano bang nangyari? 5 milyon lang, nagpanik ka na, Boski. Ang totoong palabas, nasa huli pa. Ikaw ang may kagagawan nito. Ako nga. Para i-short sell ang stock ng kumpanya namin, kailangan mo ng kahit 1 bilyon. Ikaw, batang to, wala kang ganoong pera, di ba? E di, hintay natin. Boski, ang stock price ng kumpanya natin. Bumagsak na sa alert level. Malapit ng mabangkarot. Ano? Mababangkarote na ang kumpanya natin. Hindi, impossible. Hindi ako mababangkarote. Hindi mababangkarote ang kumpanya namin. 5, 4, 3, 2. Hindi totoo. Nabangkarot ako. Saj. Boss Chen, ang market value ng kumpanya ng presidente. Tumaas ng 50 milyon. Mas mataas ng 5 bises. Kaysa sa dating market value ng kumpanya. Impossible. Gusto mong i-short sell ang kumpanya ko. At pinaangat pa ang Fankyong company ng 5 bises. Kailangan yan ng 2 bilyon. Sino ka talaga? Hindi ba't sinabi ko na? Ako si Chen Fi. Kung ikaw at si Ate Fankyong ay normal na negosyo lang, wala akong pakialam. Pero kung gumagawa ka ng kalokohan sa likod at inaapi mo pa si Ate Fankyong, hindi kita palalampasin. Mag-inat ka. Boss Chen. Paumanhin, humihingi ako ng tawad. Hindi ko dapat tinarget si Fankyong. At hindi ko dapat inapi kayo. Ituring na lang ninyo akong hangin. Palayain ninyo ako. May pamilya akong umaasa sa akin. Hindi ko kayang mawala ang kumpanyang ito. Hindi ko nakukunin ang pera ni Fankyong. At hindi ko na siya titirahin ulit. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Naalala ko may sinabi ka dati. Ngayon, ibabalik ko sa'yo. Anong magagawa mo? Kung gusto mong mabawi ang kumpanya mo, depende yan sa'yo, Kyoncheng. May kakayahan ka ba talaga? Yung boss Zu na yon. Mauna ka na, ipaalam mo ang balita nito. Kay Ate Fankyong. Huwag mo siyang pababahala. Huwag niyo po akong tawaging boss daw. Xiao Zhao na lang, tatawag na ako sa presidente. Xiao Zhou. Ito ba ang pakiramdam ng mayaman? Tara na. Hoy, Chen Fei, may magandang balita ako.
Naayos na ang mga problema sa utang ng kumpanya ni ate. Talaga? Binabati kita, Ate Fang Kyong. Sa totoo lang, naisip ko na ang solusyon. Hindi pa lang naisagawa. Oh, nasaan ka na ba? Masaya si ate ngayon, libre ko ang pagkain. Ako na ang mag-book ng hotel. Ako ang manlilibre, huwag kang gagastos. Sa third floor ng Fuhayon Giant Hotel, mauna ka na. Hintayin mo ako rito, mag-aayos muna ako bago pumunta. CJ, Chen Fei, bakit naman ikaw na naman? Hayop ka? dapat ako ang magsasabi niyan. Bakit ka naman laging nandito? Huwag mong akalain na dahil kilala mo si Lihang, na isang malaking tao, ay magaling ka na. Mahirap ka pa rin, nagpapa-impokrito ka pa. Mukhang nababaliw ka na talaga. Dapat kang maglaan ng oras para magpa-check ng utak mo sa ospital. Chen Fei, Ano? Ito ba ang bagong boyfriend mong sinasandalan? Kung ang bilis kong gumastos, ay kasing bilis mong mapalit ng boyfriend, ayos sana. Ito ba ang sinasabi mong swerte-swerte lang? Nakakilala kay Lihang? tama, mahal, baka may binabalak lang yan. Huwag kang maniwala sa kanya, 2,000 lang ang sahod niya. Isang mahirap, paano niya makikilala si Lihang? Ang ganoong klaseng malaking tao. Mahal. Hindi ba si Zhang Wenzhong ang bagong boyfriend mo? Tumahimik ka. Anong Zhang Wenzhong? Ang boyfriend ko ay si Ginoong Son, mahal. Huwag kang makinig sa kanyang mga kwento. Si Zhang Wenzhong at ako, mga kaibigan lang. Hindi ko inaasahan na magaling ka rin palang magserbisyo ng sa. Ikaw, Ano man ang nangyari sa inyo ni Tingting, wala akong pakialam, pero, ngayon, girlfriend ko na siya. Lumabas ka na rito ngayon din. Kumakain ako dito. Bakit mo ba ako pinapakailaman kung nasaan ako? Hindi mo ba alam? Ako ang manager dito. Pangit na nga ang panlasa mo, lalo pang lumalala. Boyfriend mo, manager lang pala ng hotel. ano ba alam mo? Ito ang Fu Hei Yun Chan Hotel. Isa ito sa top 10 na hotel sa buong Jusao. Dito kumain. Kahit sa pinakamura, 10,000 pataas. Ikaw na isang basura, kaya mo ba? Ang mahal pala. Ikaw na isang pobreng walang alam, karapat dapat ka bang kumain dito? Lumabas ka na rito agad. Hindi pwede. Ang mahal pala rito. Sobrang gastos na yan para kay Ate Fang Kyong. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar. Gago, kinakausap kita. Hindi mo ba naririnig? Bilang manager, inutusan kita ngayon. Lumabas ka na rito. Ayaw ko. Huwag kang magalit kung gagamitan kita ng dahas. Guard! Ano ba ginagawa mo? Hindi mo ba alam na may EIE tayo ngayon? Ang ingay-ingay, ano ba yan? Boss Wu, nandito po kayo? May nagkakagulo kasi sa hotel natin. Pinalalabas ko na siya. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong makagulo sa Fu Hei Yun Chan Hotel ko? Ako? Kumakain lang ako dito. Bakit ako naging nagkakagulo? Ikaw na isang pobre, kumakain dito? Ayaw mo ba mag-order ng isang putahe? Ganito ba ang ugali ng manager ng hotel niyo? Paano ka nagsasalita? Nakalimutan mo na ba ang training? Sir, humihingi ako ng paumanhin sa kanyang asal. Pero sa totoo lang, may asset verification talaga ang hotel namin. Hindi ko lang alam kung. Asset verification. Hindi ko alam yan. Pasensya na po, pero kailangan po talaga ng asset verification bago kayo makapasok at kumain. Eh paano kung... Ayaw ko. Pasensya na po, kailangan ko pong paalisin kayo. Ganun ba? Eh paano kung... Bilhin ko na lang ang hotel na ito. Sir, nagbibiro po ba kayo? Ang hotel na ito, branch lang ito. Kahit ako, isang executive director lang na wala pang 3% ang shares. Para mabili ang hotel na ito, kailangan 5 bilyon pataas ang assets. Sa tingin mo, hindi ko kaya. Medyo bastos man, pero sa isip ko, ganoon nga. Ganun ba? Hoy, balak kong bilhin ang Fu Hai Yun Chan Hotel. Manager Lee, ipagkatiwala ko sa iyo ang bagay na ito. Abangan natin, mabilis talaga ang pagganap ni Manager Lee. Anong pagmamalaki yan? Tumawag ka lang. Nabili mo na ang Fu Hai Yun Chan Hotel. Kung tatawag lang ako, magiging pinakamayaman na ba ako sa mundo? Hahaha. Chen Fei, wala ka ng halaga pag wala ako. Huwag kang magpanggap para lang sakin. Nagsisinungaling ka ng ganyan? Nakaka-disappoint ka talaga. Sir, huwag na kayong magbiro. Chairman. Ano? Na-acquire na ang shares ng hotel natin? Chairman, pwede bang malaman? Ano ang pangalan ng bumili sa hotel natin? Chen Fei. Ano? Sir, ano po ang tawag sa inyo? Ako si Chen Fei. Ano? Pwede na ba akong umupo at kumain?
Naman, syempre, lahat ng Fu Hai Yun Chan Hotel sa bansa. Iyon na yan. Kahit saan ka gusto kumain, pwede. Lanan. Magaling ka. Maikli lang ang oras ko, gawin natin to. Sa'yo na ang pamamahala ng hotel mula ngayon. Ano po ang ibig nyo sabihin? Ayaw mo. Gusto ko, syempre gusto. MR Chen, hindi. Chairman Chen, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan. Lanan. Ang pamamahala ng hotel, magsimula tayo sa loob. Ang hotel, para sa pagkain, inumin, tulugan, at biyahe, di ba? Lahat pwedeng pumasok. Pero yung mga mapangmata sa iba, ikaw na ang bahala. Sige, alam ko na. Son Fu, tanggal ka na. Director Wu, huwag mo kong tawaging director. Itong si MR Chen. Kakabili lang sa Fu Hai Yun Chan Hotel natin. Siya ang director ngayon, at siya ang chairman. MR Chen. Director Wu, Ginoong Chen. Kanina, ako yung mapangmata. Bulag ako. Patawarin niyo po ako. Parang hangin lang ako. Palayain niyo na. Aray. May importante akong bisita na darating mamaya. Maganda ng masarap na pagkain. Sej, Chairman Chen. Huwag mo akong tawagin Chairman Chen. Di ako sanay, tawagin mo na lang ako. Ginoong Chen. Boss Wu. Boss Wu, umalis ka na. Sun Fu, ginawa mo ito sa sarili mo. Karma mo yan. Kakakain na ngayon ni Ginoong Chen. Umalis ka kaagad dito, o tatawag ako ng security. Siya lahat, babaeng yan, siya ang may gawa ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na kontrahin si Ginoong Chen. Kalokohan mo lang yan. Chen Fei, huwag mong pakinggan siya. Mahal mo ako, di ba? Mahal pa rin kita, Chen Fei. Ang hiwalayan natin noon, sinubukan lang kita. Magsama na ulit tayo ngayon, okay? Bitawan mo ako. Hindi ako bibitaw. Alam kong mahal mo pa rin ako. Ilang taon tayong naging magkasama. Paano mo ako hahayaang bitawan? Bitawan mo si Chen Fei. Ate Fang Kyong, dumating ka pala. Si Chen Fei, boyfriend ko ngayon, pakiresto ka naman. Impossible. Chen Fei, sinusubukan mo lang ako, di ba? Tama ba? Pek lang lahat ito, di ba? Ngayon, si Ate Fang Kyong na ang girlfriend ko. Chen Fei, you're a traitor who doesn't know how to repay kindness. Naging mayaman ka na ngayon, nakalimutan mo na ako, di ba? Mukhang pera ka lang opportunist. Noon ay ikaw mismo nagsabi. Yung pobre na si Chen Fei ay hindi karapat-dapat sa'yo. Walang pag-aalinlangan na nakipaghiwalay ka sa kanya at dinala mo pa ang taong ito. Para tuyain siya. Ngayong nagsisi ka na, huli na. Boss Wu. Kakakain na ako ng kasama ang aking girlfriend, yung taong. Walang kinalaman dito, pakiuwi mo na. Opo, Ginoong Chen. Miss Chen, halika na po. Ate Fang Kyong, anong sinabi mo kanina? Ano bang sinabi ko? Sinabi mo na ikaw ang girlfriend ko. Sinabi ko lang yun para tulungan kang makalabas sa problema. Huwag mong isipin ang iba. Pero, Anong pero? Walang pero. Wala akong gusto sa'yo. Tama na yan. Huwag mong isipin sa sarili mo. Ginoong Chen, pwede na po ba nating ihain ang pagkain? ihain na ninyo agad. Kung araw ka na trabaho, Ate Fang Kyong, sigurado gutom na gutom ka na. Serbisyuhan na. Masaya ako ngayon. Mag-order ka lang ng mag-order. Sige. Hoy, tingnan mo to. Boss Wu, bayaran ang bill. MS Fang, si Ginoong Chen na po ang nagbayad ng bill. Bayad na. Ang gago naman yan. Sabi ko ako ang taya. Bakit siya ang nagbayad? Nga pala, si Ginoong Chen po ay nagpa-reserve na ng kwarto sa itaas. Pinakamagandang presidential suite po ng aming hotel. Tingnan ninyo. Gusto ninyo pong pumunta sa itaas para tingnan? Nagpa-reserve ng kwarto. Sino na gusto magpa-reserve ng kwarto sa kanya? Ang gago naman yan, ako. Hindi pa ako handa, hindi pa nga siya. Anong nangyari, Ate Fang Kyong? Ginoong Chen, naka-reserve na po ang presidential suite. Nagpa-reserve ng kwarto? Anong nagpa-reserve ng kwarto? Opo, pinakamagandang kwarto po sa amin. Gusto ninyo pong samahan ko kayong dalawa sa itaas para tingnan? Naka-reserve na ng kwarto? Kailan ko? Sandali. Sabi mo nagpa-reserve ka ng kwarto para sa amin. Hindi. Wala akong ganon. Ako wala akong ganon.
Ate Fangkyong, pakinggan mo muna ako, wala akong. Hindi ko ibig sabihin yon. Baka naman ayaw ni Ginong Chen sa presidential suite dahil masyadong maingay. Tama rin, sa suot ni Ginong Chen, mukhang hindi siya yung klase ng tao na mapag-aksaya. Ginong Chen, mapag-aksaya. Talagang kasalanan ko. Anong mapag-aksaya? Huwag kayong mag-alala, naiintindihan ko. Ayusin ko na lang po kayo ng isang. Ordinaryong kwarto. Huwag kayong mag-alala, iyak walang sinuman ang makakaabala sa inyong dalawa. Ikaw, saan ka pupunta? Sa itaas? Ang dami-daming tao, hindi ka ba nahihiya? Ako nga nahihiya. Mahiyain ang babae. Naiintindihan. Ginong Chen, ito po ang key-card ninyo. Ginong Chen, hindi ko na po kayo abalahin. Sana'y mag-enjoy kayo. Ate Fangkyong, sa totoo lang ako. Ano nang hinihintay mo? Buksan mo ang pinto. Babawaan kita, kanina lang ako ay dahil lang. Ayokong pagtawanan niya tayo kaya sumama ako sa'yo. Huwag kang mag-isip ng malayo. Oh, hindi naman. Alam kong hindi ka mag-iisip ng ganoon. Maliligo na ako. Huwag kang titingin. Paano nangyari na nakapag-reserve ako ng kwarto kasama si Ate Fangkyong? Ay, hindi ko naman sinabi yan. Baka nagkakamali lang si Wukyan. Ay naku, hayaan na lang. Pero bakit parang hindi ko magawa? Baka pwede ko itong gawing pagkakataon. Para magtapat kay Ate Fangkyong. Hindi kaya mukha akong gago. 1 taon lang naman ang tanda sa akin ni Ate Fangkyong. At ang ganda-ganda pa, maganda pa ang katawan. Kung magiging girlfriend ko siya. Ay naku, ano ba iniisip ko? Chenfi. Akala mo ba dahil may pera ka? Magkakagusto na sa'yo si Ate Fangkyong. Ano ang tinititig-titig mo? Ate Fangkyong, ang ganda-ganda mo talaga. Hindi. Ate Fangkyong, hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi ganoon. Ang lambot ng dila. Nakapagod ang araw, pawis na ako. Hindi ka ba maligo? Maliligo nga. Ano nang gagawin mo? Ate Fangkyong, hindi ko sinasadya. At Fangkyong, ang ganda mo talaga. Ano nang gusto mong sabihin? Ate Fangkyong, maging girlfriend mo ako. Chenfei. Seryoso ka? Seryoso ako. So, pumayag ka na. Sino ang gusto mag-girlfriend mo? Ang kapal mo. Nga, nagmamadali ako. Pasensya na, ate. Ay, bahala na. Kanina, naipit mo na ako. Pananagutan mo yan. Ha? Anong ha? Ayaw mo ba dahil mas matanda ako sa'yo? O baka gusto mo pang hanapin yung bata mong girlfriend? Hindi, syempre hindi. Nagulat lang ako. Ang tanga-tanga mo. Ano pa bang maiisip mo? Bahala na. Ginawa mo na yon kaya pananagutan mo talaga ako. Ate Fangkyong, huwag kang mag-alala. Pananagutan kita ng lubusan. Sigurado ka? Pwede na ba tayong? Anong masamang iniisip mo? Kasi, boyfriend-girlfriend na tayo ngayon. Ay, hindi pa. Hindi pa ako handa. Ano na tayo ngayon? Hindi ko paki, basta, huwag kang magpakabastos ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, hindi talaga ako. Sabi mo hindi ka magpapakabastos eh. Hindi ganoon, Ate Fangkyong. Hindi ganoon ang iniisip mo. Ay, huwag mo nang sabihin.
Maliligo muna ako. Naging girlfriend ko na pala. Anong gusto mong gawin? Ate Fangkyong, ang ganda-ganda mo kasi. Hindi ko napigilan. Nakakainis. Kagabi, ako. Maglakas loob ka. Ginoong Chen, may naghahanap sa inyo. Sino ang naghahanap sa akin? Ginoong Chen, nasisiyahan ba kayo kagabi? Ano ang nasisiyahan? Hindi ka doon ang iniisip mo. Naiintindihan ko, Ginoong Chen, huwag kayong mag-alala, hindi ko talaga sasabihin. Kanino man, Ginoong Chen, abala po, may naghahanap sa inyo sa labas. Anong naiintindihan mo? Sige na, sino talaga ang naghahanap sa akin? Hindi ko rin alam, pero binanggit nila ng direkta ang pangalan ninyo. At sinabing hahanapin kayo, at kilala raw nila ang inyong ama. Sila. Kilala rin nila ang mga magulang ko. Sige, alam ko na. Baba na ako mamaya. Sige. Ginoong Chen, nasaan po ang inyong asawa? Masama ang pakiramdam niya, huwag nang istorbohin. Naiintindihan ko. Anong naiintindihan mo? Kung hindi dahil sa pagpapasya mo kagabi. At sa mga nangyari. Huwag nang maulit kung hindi tatanggalin kita. Sige, basta makatulong sa iyo, kahit tanggalin mo ako, masaya pa rin ako. Sino ba naman ako? Ang pinakamagaling mong empleyado. Ikaw sige, talagang napakabuti mong empleyado. Siyempre naman, Sige na. Nasaan ang taong gustong makipagkita sa akin? rito po. Ginoong Chen, siya po ang naghahanap sa inyo. Kayo po ay, Ako si Zheng Gohai. Dapat kilala ako ng iyong ama. ang aking ama. Si Chen Xiaogo ang iyong ama, di ba? Si Chen Xiaogo ang aking ama. Hahaha, kung gayon, tatawagin akong tiyuhin ng iyong ama. Kapag nakita niya ako, Kilala mo ang aking ama? Baka ang matandang ito ay pinadala ng pamilya. Nagrereklamo sila sa aking paggastos, nagbabala sa akin. Kailangan kong tawagin kayong Lolo Zeng. Lolo Zeng, hahaha, mabuti, mabuti. Mabuti, mabuting bata. Lolo Zeng, ano ang kailangan niyo sa akin? Dati, gusto ko lang tingnan ka. Tingnan ang anak ni Chen Xiaogo. Ano ang itsura? Talagang iba, mapagkumbaba at magalang, magandang binhi. Hahaha, nagbago ang isip ko. Gusto kong makipag-usap sa iyo. Lolo Zeng, anong usapan? Gusto kitang magtrabaho sa kumpanyang ito. Chen and Enterprise, hindi ba ito biro? Alam mo naman sa halaga ko ngayon. Kailangan ko pa bang magtrabaho? Hahaha, ikaw, talagang katulad ng iyong ama. Parehong-pareho, kahit ang reaksyon ay pareho. Hahaha, Sabihin niyo, bakit niyo ako pinapapasok? pagdating mo sa Tianen, malalaman mo na. Inatawag mo akong lolo, hindi kita pahihirapan, aalis na ako. Bakit kaya? Papasok ako sa trabaho, kakaiba. Boss, maghintay muna kayo dito. Ako na ang bahala sa mga papeles para sa pagpasok. Boss, mali ata kayo. Inirekomenda ako ni Lolo Zeng para sa interview. Si Ji Zheng Gohai ba? Kung gayon, tama ito. Sandali, bakit ako naging boss? Ikaw ang bagong dating na si Chen Fei. Tama ba? Hindi ba siya ang mag-aasikaso sa aking pagpasok? Kumusta? Hoy, akala mo sino ka? Dapat ba akong kamayan? Anong klaseng tao, walang galang? Kinakausap kita. Hindi ako nakikipag-usap sa walang pinag-aralan. Hayop ka. Hinahamak mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang punong direktor dito, akala ko. Kung anong klaseng tao ang bagong deputy director, hindi ko inaasahan. Na isang walang kwentang tulad mo ang magiging. Sa Chanki. Hindi ka welcome, lumabas ka, umuwi ka na at magpasuso. Akala mo ba gusto kong pumunta dito? Kung hindi sinabi ni Lolo Zeng, mas gustuhin ko pa maging mayamang anak at mag-enjoy. Pag sinabi mong umalis ako, alis ako. Kahit ikaw ang puno at ako ang deputy. Hindi mo naman ako maaaring tanggalin. Gago ka, hindi ka pa nga nakapasok dito. Bilang hip, inutusan kita.
Umalis ka na rito. Paano kung ayaw ko? Wala kang karapatan, wala kang kapangyarihan, gets mo? Dito sa Chanqi, kahit dragon ka, dapat umikot. Kahit tigre ka, dapat yumuko. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang negosyo mo sa labas. Sa bahay, naniniwala ka ba? Isang salita ko lang. Luluhod ka sa akin at magmamakaawa? Malaki ba talaga ang kita ng kumpanyang to? Pera? Dito, parang basura lang ang pera. Sasabihin ko sa'yo, sa Chanqi, ang bilyon-bilyon. Parang wala lang yan. Ganun ba kagaling ang kumpanyang to? Hindi pala ordinaryo si Lolo Zeng. Takot ka na? Kung takot ka na, lumuhod ka at magmano ng 3 bises. Tapos, tawagin mo akong lolo ng 3 bises at sabihing mali ka. Baka sakaling maawa ako sa'yo. Isang tao lang ang pwedeng tawagin kong lolo. Siya rin ang nag-utos sa akin na pumunta rito. Ayos, may bagong lolo ka na ngayon. Tawagin mo na. Tawagin mo na akong lolo, apo. Kung ayaw niyo sa akin, aalis na lang ako. Hindi naman kailangang manginsulto. Anong masama sa pag-insulto sa'yo? Akala mo ba sino ka? Ako ngayon. Sek, kung bakit ka nandito? Sana sinabi mo. Naasikaso sana kita. Ikaw si Chen Fei, di ba? Ako. Kayo po. Ako ang sekretaya dito. Pwede mo akong tawaging Xiao Fan. Xiao Zhu, Xiao Zuzhou, Xiao Fan ang mga to. Sek, kung ano to? Ginong Chen. Pinapunta ko ni Lolo Zheng para ihatid ka sa pagpasok. Sek, kung sino ba talaga siya? Si Chen Fei ay apo amain ni Lolo Zheng. Inutusan ako ni Lolo Zheng na pasukin siya. May problema? Apo amain ni Lolo Zheng? Anong nangyari? Kanina, pinaalis niya ako sa kumpanya. Sabi niya, kapag hindi ako umalis, papahirapan niya ako. Ano? Chen Fei. Si Lolo Zheng mismo ang nag-anyaya sa kanya. Ganito ang ginawa mo sa kanya? Mukhang gusto mo nang mamatay. Ito, umalis na ba yung bagong bisehep? Pinangako mo sa akin na sa akin ang posisyon ng bisehep. Tumahimik ka. Kaya pala gusto ako paalisin, ito pala ang dahilan. Seg, bilang hip ng Chanqi. Sa halip na mag-isip kung paano makatulong sa kumpanya. Ganito ba ang paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes? Ay, Director Chen, alam kong nagkamali ako. Magmamano ako sa'yo. Nagkamali ako, alam ko. Seryoso, mali talaga ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Chen Fei, hindi. Secretary Chen, Director, ako ito. Bulag ako, hindi ko nakilala ang tunay mong katauhan. Pakiusap, parang hangin na lang, palayain mo ako. Bakit kita tutulungan? Mag-ingat ka sa salita mo. Paano mo kinakausap ang tito ko? Maniwala ka, isang salita lang niya. Paalisin kayo sa Chanqi. Talaga? Ang lakas ng loob mo. Tumahimik ka. Gusto mo bang lalong mapahamak ako? Tito, bakit mo ako sinasaktan? Ikaw ang tunay na direktor ng Chanqi. Tulad ng mga basurang ito. Hindi ba't basta gusto mo? Paalisin mo lang? Ikaw, Director Wu, no? Hahaha. Talagang may magandang pamangkin ka. Wusong. Ayusin mo ang gamit mo. Umalis ka na ngayon din, sino ka ba? Bakit mo tatanggalin ang tito ko? Siya ang tunay na direktor ng Chanqi. Bakit mo siya tatanggalin? Bakit? Tanungin mo na lang ang tito mo. Tangina, wala kang utak. Papatayin kita. Sarili mong ginawa, sarili mong hira. Samahan na kita magpa-file. CJ, Medyo simple lang ang kondisyon. Patawarin mo na. simple pa ang tawag dito. Sanayin mo muna ang sarili mo sa kapaligiran ng kumpanya. Kung may hindi mo masolusyonan, kontakin mo lang ako. Sige, salamat, Tito Kong. Tito Kong. Pakibatiin mo si Lolo Zeng. Sige. Sarap. Ay. Hello, Nay. Chen Fei, hinanap ka ba ni Lolo Zeng? Talagang kilala pala ni Lolo Zeng ang mga magulang ko. Kakapasok ko lang, nakatanggap na ng balita si Nay. Inayos pa ni Lolo Zeng na magtrabaho ako rito. Si Lolo Zeng naman talaga. Bilyonaryo na ako ngayon, bakit pa ako magtatrabaho? Chen Fei, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo ba, kung gaano karaming tao sa labas, kahit trilyonaryo, ang hindi makapasok sa Chanqi, kung hindi dahil sa pakilala ni Lolo Zeng sa tatay mo. Kahit makita mo lang si Lolo Zeng, impossible yun. Ano? Nay, sino ba talaga si Lolo Zeng? Malalaman mo ang dapat mong malaman. Tandaan, huwag kang magdamot. Siguraduhin gamitin ng maayos ang mga resources na nasayo. Makipag-ugnayan ng maayos sa mga kasamahan mo sa kumpanya. Pagpasok mo pa lang, nagkagulo na, nawalan pa ng isa.
Sinabi ni nanay na makipag-ugnayan ako sa mga kasamahan. Bakit? Parang lahat sila ay mga palaisipan. Sige na, siguradong hindi ako pahihirapan ni nanay. Hakbang-hakbang na lang tayo. Ikaw ba si? Ako si Kaoyu. Inatasan ako ni sekretary kong na maging sekretarya mo. Huwag na, huwag. Baguhan lang ako dito, hindi ko pa kilala lahat. Ano pa ang kailangan ng sekretarya? Director Chen, may problema ba kayo sa akin? Hindi ako magiging pabigat sa inyo. Hindi ako. Natatakot lang ako na magkaintindihan si Ate Fangkyong. Director Chen, may dagdag pang sinabi si sekretary kong. Kung tatanggihan mo ako, kailangan kong umalis sa kumpanya. Ha? Ito. Kung ganon, sumama ka na sa akin. Salamat, Director Chen. Huwag masyadong formal. Sabihin mo sa mga kasamahan. Baguhan lang ako, gusto kong aniyahan ng mga kasamahan. Kumain sa Fu Haiyun dyan, ako ang sasagot. Sage, Director Chen. Gagawin ko na ito. Hay, ano ba to? Pagpasok ko pa lang sa kumpanya. May sekretarya na agad akong na-assign. Iisipin kaya ng mga kasamahan na mayabang ako. Sige na. Si uncle kong naman ang nag-ayos, siya ang bahala kung may problema. Hoy, Manager Wu, yung gabi, ako ang manlilibre sa mga kasamahan. Kakain sa hotel, ayusin mo. Mahalaga ang salu-salo ngayong gabi, naayos na ba lahat? May problema ba? MR Chen, nag-ayos ako ng napakagandang kwarto para sa iyo. Pero biglang dumating si Ginoong Jia at inagaw ang kwarto mo. Hindi mo ba sinabi sa kanya na nareserba na ito? Sinabi ko, MR Chen, hindi mo alam, si Ginoong Jia ay ang anak ng pamilyang Jia sa Changcheng. Ano naman ang problema doon? MR Chen, ang pamilyang Jia ay isa sa 4 na dakilang pamilya sa Changcheng. Kahit sa sentro ng Juzhou na Changcheng, kapag sila ay umapak, ay yayanigin ang buong Juzhou. Hindi natin sila kayang kalabanin. Ano naman ang problema? Dahil pamilya sila sa Tianjin, pwede na silang maging hindi makarungan. At basta na lang agaw ng kwarto ng iba. Mag-ingat ka sa pagsasalita. MR Chen, mag-ingat. Naku, may katwiran tayo. Anong ikakatakot natin? Pakitawag mo yung si Ginoong Jia. Para makipag-usap ako sa kanya. Ang lakas ng loob. May narinig akong gustong makipag-usap sa akin. Sino kaya ang hindi marunong tumingin? Hahaha, Ginoong Jia. Nagkakamali ka. Siya ang chairman ng aming Fu Haiyun Chan. Gusto kitang maging kaibigan. Umalis ka. Hayop ka. Ayos ka lang. Ikaw si Ginoong Jia. Bakit mo ako sinaktan? Sobrang walang respeto naman. Hahaha. Makinig kayo. May nagsasabi sa akin ng respeto. Saan galing tong batang to? Respeto. Dito sa Juzhou, ang sinasabi ko ang batas. Ang yabang mo. Ayaw mo? Tiisin mo. Ang Fu Haiyun Chan ay akin. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Hayop ka talaga. Pinagbigyan ka na, pumunta pa ako sa hotel mo. Malaking karangalan yan para sa'yo. Maniwala ka, bukas pa lang. Babangkarot ka na. Hindi ako naniniwala. Sige, matapang ka. Hoy, ngayon din, gusto kong mawala ang lahat ng Fu Haiyun Chan sa Juzhou. Ngayon din, mawawala sila. Pare-pareho lang ang mga kontrabida, no? Hihintayin kitang lumuhod at magmakaawa sa akin. Oy, Yoko. Nandito na kayo. Chen Fei, bagong salta pa lang, libre mo na agad? Ang galing mong magpa-impress ah. Oy, saan yung ko? Bakit wala? Si Cao Yu ba? Hayaan mo na. Buti na lang wala siya. Sayang lang ang punta niya. Anong ibig mong sabihin? Pasensya na, Tio Kong. Dapat ngayong gabi. Nakareserba na ako ng private room, bigla lang may nangyari. Mukhang hindi na matutuloy ang pagkain natin. Anong nangyari? May isang lalaki, nagpapakilalang siya ang anak ng pamilya Jia mula sa Tianjin. Hindi lang niya inagaw ang private room ko. Nagbabanta pa na patatanggalin ang hotel natin sa Juzhou. Anak ng pamilya Jia? Jia Wenchen? Kilala mo, Isang palamunong walang kwenta, na umaasa lang sa pangalan ng pamilya Jia. Isang bagay na walang patutunguhan. Matandang hayop, kanino ka nagsasalita? Hinahamon mo ako? Matandang hayop, matandang gago, matandang salot. Ano ngayon kung minura kita? May lakas ng loob kang tawagin akong palamunin? Ano ka ba? Akala ko, isa ka lang talagang walang kwentang tao. Hindi ko inakalang tanga ka rin. Alam mo ba, na ang ginagawa mo ay maaring magdulot ng pagkawala ng pamilya Jia sa Juzhou? palaging pawawasakin ang pamilyang ito. Ang mundo ng mayayaman. Hindi ko pa rin talaga maintindihan. Kailangan kong magsikap pa. Hahaha, matanda, nalilito ka na ba? Pawawasakin ang pamilya Jia? May kakayahan ka ba? Wala ako. Wala siyang kwenta. Basura lang talaga siya.
Tingnan natin kung paano niya papanawin ang aming pamilyang Jia. Tito Kong, mula pagkabata hanggang ngayon. Hindi pa ako nakalabas ng Changcheng. Pinagmamalaki mo ako. Dapat may limitasyon din. Ah, hindi lang pala siya basura, probinsyano pa. Ganitong klaseng basura, sa aming pamilyang Jia, mas mababa pa sa asong bantay. Gusto niya tayong lipulin? Nagbibiro ka ba? Director Chen, napakamapagkumbaba mo. Isang pamilyang Jia lang yan. Kahit pa magsama-sama ang apat na malalaking pamilya ng Changcheng, kung gusto mong harapin sila, para sa'yo, isang kamay lang yan. Anong posisyon ko? Yung anak mayaman? Anak mayaman? Director Chen, ano ang sinasabi mo? Ang posisyon mo bilang direktor ang tinutukoy ko. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka kay Sekretarya Kao. Malalaman mo. Hello, Director Chen. May utos po ba kayo? Bakit hindi ka dumating sa dinner ngayong gabi? Nakakatawa naman po. Sekretarya lang po ako. Paano ako? Ikaw ang sekretarya ko. Kapag sinabi kong pumunta ka, pumunta ka. Sage po, Director Chen. Papunta na po ako ngayon. O, bago ka pumunta, tulungan mo muna ako sa isang bagay. Sage po, ayusin ko po agad. Mapagkakatiwalaan kaya si Tito Kong. Bahala na. Nabigas na naman ang mga salita, kahit mapahiya, tanggapin na lang. Alam mo ba ang pamilyang Jia sa Changcheng? Opo, ano po ang problema? May konting away ako sa isang tao. Jia Wenchen ang pangalan. Sandali lang po. Nahanap ko na po. Si Jia Wenchan. Ika-apat na anak ng pamilyang Jia. 27 taong gulang. Mga negosyo. Sige na sila. Hindi kailangan na kami detalye. Sage po, Director Chen. Paano po ninyo gusto kong aksyonan ang pamilyang Jia? Gusto kong mawala ang pamilyang Jia. Naintindihan ko po, Director Chen. Hindi mahihirapan ka ba? Ano pong sinasabi ninyo? Kung hindi ko pa maayos ang ganitong maliit na bagay, paano ako karapat-dapat maging sekretarya ninyo? Ito. Maliit na bagay lang yan. Director Chen, inaasahang matatapos sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos, darating agad ako sa Fuhai Yunchan. Hindi ko kayo pahabain. Huwag magmadali. Dahan-dahan lang. Tito Kong, si Sekretarya Kao. Sino ba talaga siya? Sinabi pa niyang, maliit na bagay lang ito. Si Cao Yui ang sekretarya ninyo. Huwag kayong mag-alala, Director Chen. Isang pamilyang Jia lang yan. Maliit na bagay lang ito. Hindi mahihirapan si Sekretarya Cao. Hindi ko pa alam na siya ang aking sekretarya. Ang punto, sinong sekretarya ang kaya harapin ang isang bagay na magpapawala sa isang pamilya nang walang pagbabago ng mukha? Narito ba kayo ngayon para pagtawanan ako? Mga tanga. Isang tawag lang para lipulin ang pamilya namin, ang 4 na malalaking pamilya ng Changcheng. Kahit magtulungan ang 3 pamilyang Zhu, Qi at Lu, hindi nila magagawa. Hindi nila nagawa. Hindi ibig sabihin na hindi magagawa ng iba. Sagi, gusto kong makita kung hanggang kailan ninyo ito ipagpapatuloy. Jia Wenchan, ano ba talaga ang ginawa mo? Tatay, wala akong ginawa. Wala talaga. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang pamilya natin ay tinanggal sa 4 na malalaking pamilya ng Changcheng. Tinanggal? Atay, hindi ka ba nagbibiro sa akin? Biro ba? Ang lahat ng industriya ng pamilya natin ay ipinagbabawal na. Ang mga kaalyadong puwersa ay umiiwas sa atin tulad ng ahas. Biro ba? Ang pamilya natin ay muntik nang mawala. Ano? Ikaw? Kayong dalawa, tama ba? Sino? Sinong nilalabanan ninyo? Sekretaryang Kong, matagal na tayong hindi nakita. Napakagaling ng anak mo. Hindi lang inagaw ang pribadong silid ni Director Chen sa kumpanya namin. Nagbanta pa na ipapasara at ipapabangkarote ang kanyang mga hotel. Napakalaki ng kapangyarihan. Hoy, Sekretaryang Kong, hindi yon totoo. Lahat yon ay hindi totoo. Hindi totoo. Tanungin mo si Director Chen kung hindi ba totoo. Director Chen. Kao Yu, dumating ka na. Sekretaryang Kao, Sabi ng pamilya Jia, gusto nilang mawala ang industriya kung ito mula rito. Ganito ang sitwasyon. Ganun pala. Kung ang pamilya Jia lang ang mawawala, parang napakadali para sa kanila. Hindi na, sapat na yon. Bakit hindi ko ito napansin noon? Sinumpong na ng sekretaryang ito na napakasensitibo. Sekretaryang Kao, hindi totoo. Lahat yon ay hindi totoo. Pakinggan mo ako. Wala nang dapat ipaliwanag. Si Director Chen namin ay sapat ng kahabagan. Ang pamilya Jia lang ang mawawala. Kung ako ang hahawak, alam mo ang kahihinatnan. Sekretaryang Kao, pakinggan mo ako. Ang lahat ng ito ay dahil sa gago na si Jia Wenchan. Walang kaalam-alam ang pamilya Jia. Talaga? Ngunit bakit sa aking investigasyon, ang pamilya Jia ay nagsimula ng kumilos laban sa industriya ni Director Chen? Ito ay Mangahas na kumilos laban kay Director Chen ng Changqi. Ang ginawa ay napakadali na para sa inyo. Payo ko, huwag kayong magmalabis. Bakit? Gusto ko lang siyang mabangkarot. Bakit niya ginawa sa pamilya natin? Ang napakalupit na ito, Jia Wenchan. Atay, hindi ako sang-ayon. Isa kami sa 4 na dakilang pamilya ng Changcheng. Kapag kami umapak, nanginginig ang buong Changcheng. Bakit kami magpapakumbaba sa isang batang yan? Sino ba siya? Ginoong Jia. Kayong 4 na pamilya. Nakalimutan na ba ninyo ang aming Chanqi?
Hindi, kalihim kong. Hindi yon ang ibig naming sabihin. Director Chen, maaari ba akong magpasya kung paano haharapin ang pamilya Jia? Humarap sila sa'yo, siguradong gagawin ko. Na magbayad sila ng nararapat. Hindi, kalihim kao, Director Chen. Ang lahat ng ito, desisyon ni Yawen ng tao. Nang walang pahintulot, walang kinalaman ang pamilya Jia. Ay naku. Jie Wenchen, anak mo ba? Kahit patay na ang tatay ko, kung nagkamali ako, walang duda, tutulungan niya ako. Itinapon mo sa anak mo ang sisi. Ikaw bilang ama, pinabayaan mo ang anak mo tapos kapag may problema, isinusumbat mo sa kanya. Nakakadismaya ka. Gawin mo ang gusto mo. Wala na akong pakialam. Director Chen, naiintindihan ko na. Ay, ang mundo ng mayayaman talaga. Ay, Manager Wu, maghanda ng pribadong silid. Handa na po agad. Dito kong salamat po sa inyo ngayon. Malaking tulong po ito sa akin. Wala naman akong ginawa. Dapat kay Kao Yu ka magpasalamat. Tama, Director Chen, siya talaga. Ang tumulong sa'yo. Bagamat trabaho ko rin naman ito. Salamat sa lahat. Ganito mamayang gabi. Huwag niyo na akong tawaging direktor. Ituring niyo na lang akong baguhan. Tayo'y lasingan hanggang umaga. Tara. Ang sakit ng ulo ko. Bakit ganito kasakit? Kaoyu, bakit ka nasa kama ko? Director Chen, gising na po kayo. Kahapon po, dinala niyo ako rito. Ako? Ang nagdala sa'yo rito. Kuya kong, mula ngayon, ikaw na ang aking. Tunay na kuya. Bonso, sa sinabi mong yan, sa anumang mangyari sa hinahara, kung kaya ko, Hindi ka magdadalawang isip. Sabihin mo lang sa kuya. Director Chen, lasing na po kayo. Ingat po sa paglalakad. Masaya. Ang saya-saya ngayon. Ganito po ang nangyari, Director Chen. Pero bakit ka nasa kama ko? Kasi kahapon medyo lasing din ako. Nakatulog ka na lang dito. Tapos ako naman, humiga na rin. Nako. Wala naman tayong nangyari kagabi, ano? Anong nangyari? Yun kasi. Yung, Director Chen, anong nangyari sa'yo? huwag kang kikilos. Magbihis ka muna. Kasi, Director Chen, naamoy mo ba yung alak sa damit ko? hindi mo ba naintindihan yung sitwasyon? Kaoyu, babae ka. Hindi ka pwedeng maghubad sa harap ng ibang lalaki. Hindi mo ba alam yon? Pag babae at lalaki, dapat may pagitan. Itinuro sa akin yan ng tatay ko nung bata pa ako. Pero namatay na siya ng maaga. Magaling naman siya sa trabaho. Pero sa mga bagay na ito, parang wala siyang alam. Wala ka pang naging boyfriend? Wala. Kaoyu, tandaan mo, bukod sa boyfriend mo, hindi ka pwedeng maghubad sa harap ng sinuman. So, boyfriend kita, Director Chen. Hindi. May girlfriend ako. Hindi ako boyfriend mo. Chen Fei, gising ka na ba? Alam ko pa sa'yo. Ate Fang Kyong. Bakit siya nandito? Naku. Kung makita niya to, patay na ako. Director Chen, kaibigan mo ba siya? Girlfriend ko iyon. So siya yung pwedeng maghubad sa harap mo. Ano ba, iniisip mo pa rin yung paghuhubad? Pagtago ka muna. Huwag kang papakita. Bakit? Wala nang oras para magpaliwanag. Magtago ka na. Chen Fei, ang tagal mo. Ano nang ginagawa mo? Kakagising ko lang kasi mabagal pa. Tamad. Yan yung paborito mong siopaw, di ba? Kaya marami akong binili. Tingnan mo. Ano nang ginagawa mo, Chen Fei? Mainit kasi nagpapahangin lang. Mainit. Ngayon, baka naman may problema sa bato mo. Ano ba? Impossible. Matibay ang likod at bato ko, malusog ako. Di ako naniniwala. Subukan mo. Ay naku, kain ka na bago lumami. Ako na ang mag-ayos. Hoy, sandali lang. Ano? Kasi magulo yung bahay, baka. Mabago ang tingin mo sa akin. Hoy, 5 taon ka nang nangungupahan dito. Kilala na kita, saka. Alam ko naman kung sino ka, saka itong kalat. Kailangan na talagang ayusin. Anong nangyari, Ate Fang Kyong?
Itong cellphone hindi ito sa'yo, di ba? Ito siya talaga. Nagulat ka, no? Itong cellphone. Sorpresa mo sa akin, di ba? Ahaha. Tama, ganoon nga. Salamat, Chenfei. Sa buong buhay ko, ikaw ang unang lalaking nagbigay sa akin ng regalo. Cellphone lang naman yan. Para sa'yo, cellphone lang. Pero para sa akin, iba ang ibig sabihin nito. Salamat. Pasok na ako sa trabaho. Director, paano naman ang cellphone ko? Kinuha ng nobya ko, pero huwag kang mag-alala. Makukuha ko yan pabalik. Pero nandoon ang mga kailangan ko sa trabaho ngayon. Bakasyon ka ngayong araw, aprobado ko. Paano naman yon? Paanong palaging nagbabakasyon ang sekretarya? Ako ang direktor, magpahinga ka kung sinabi ko. Sige na nga. Ano ba tong nangyayari? Sana hindi titingnan ni Ate Fangkyong ang cellphone. Baka mabuko tayo. Sino yan? Kaklase, hindi mo na ako naalala? Sino ka? Ako si Chengang, katabi mo sa class. Chengang parang kaklase ko sa kolehiyo. Wala akong maalala. Si Chengang pala. Ano ang kailangan mo? Ganito kasi, si Monitor Jiang Haibo, magkakaroon ng reunion mamayang gabi. Sa Fu Haiyun Chan. Libre ka ba? Medyo marami akong gagawin. Kunting oras lang, alas 7 ng gabi. Reunion? Sa 4 na taon nating magkaklase. Ni 3 beses tayong nag-usap, anong reunion yan? Kalimutan ito, hindi ko pabalik ang telepono na ito sa loob ng ilang sandali. Pumunta tayo sa muling pagsasama. Pagkatapos ng lahat, ito ay sa mayaman dagat at langit. Ito ang teritoryo ko. Mahabang oras na naghihintay si Chenfi. Ako ay isang Chengang, hindi mo naalala ako. O paumanhin ako. May kaunting abala ako. Hindi ako malinaw na ulo. Pumunta tayo, leader ng squad. Nandito sila lahat. Tingnan kung sino ang dito. Nakaupo ka ba ito? May nakaupo dito. Ito ang upuan ng Chengang. Saan ang iyong lokasyon? Xiayanran, hindi ito mabuti. Sa bawat oras ang waiter ay nagsisilbi ng pagkain, siya ay kailangang pumasa. Ang Chenfi na ito ay napakahira. Okay ito. Upo. Dahil ang lahat ay narito, hilingin sa waiter na maghatid ng pagkain. Oh, monitor, mayaman ka. Narinig ko na isang pagkain sa mayaman na dagat. Hindi bababa sa 100,000 upang magsimula. Wala ito upang buksan ang isang kumpanya na may halaga ng merkado ng ilang milyong-milyong. Milyon-milyon ay hindi masyadong monitor. Ikaw ay napakahusay. Nung nagpunta sa paaralan si Chenfi, ikaw ang pinakamababang key. Ngayon na nagtapos ka, ano ang ginagawa mo? Nagtatrabaho ako sa isang kumpanyan. Ito ay naging isang manggagawa. Bumalik si Yanyan. Upa, Chenfei, kung paano mo nakikita ang isang maliit na mata. Huwag pa magbigay ng lugar ang Livian. lahat ay hindi alam. Sa katunayan, isa sa atin si Yanyan. Ang pinakamababang key na tao. Siya ay ang maliit na prinsesa ng pamilya Lu sa Chancheng. Ito ang pamilya Lu, isa sa 4 na pamilya sa Chancheng. Tama. Ngayon ito ay 3 malaking pamilya. Plus, ang aking pagkakakilanlan ay wala. Kumpara sa tao na ginawa ang pamilya Jia na nawala sa isang gabi, ako ay isang ordinaryong tao lamang. Ano ang maaring gumawa ng pamilya Jia? Isa sa 4 na pamilya sa Chancheng. Anong uri ng malaking tao? Dapat siya tulad ng pagkawala sa isang gabi? Hanggang sa alam ko, tila isang lalaki na tinatawag na Chenfei. Hindi ang aming mga klase sa Chenfi. Hahaha. Monitor, napakabuti ka sa pagbiro. Si Chenfei ay isang trabaho lamang. Natatakot ako na ito ay miyembro ng pamilya Jia. Ngunit maaari kang magkaroon ng parehong pangalan tulad ng malaking tao. Ito rin ay isang pagpapala para sa aming mga kasamahan sa Chenfi. Ito ba ay pangalan lamang? Ikaw ay medyo masyado. Chengang, ikaw ay nasa ganoong pagmamadali upang maprotektahan ang Panginoon. Ano ang relasyon mo kay Chenfei? Tatay mo ba siya? Ano ang sinabi mo? Halika. Anong klaseng lalaki ang nananakit ng babae? Sige na, umupo na kayong lahat. Madami tayong kaklase dito. Bihira lang tayo magkita. Magpakabait kayo. Yan, ngayon, Ikaw ba ito? Ano, Ikaw ba ang gumawa ng kalokohan sa pamilya Jia? mali ang pagkakilala mo sa akin. Six na, yan. Si Chenfei ay empleyado lang naman. Siguro nagkataon lang na magkapangalan. Nga, Chenfei, paano ka nakarating dito ngayon? Nagtaxi lang ako. Class President, sabi ko na nga ba eh. Ganyang mahirap. Siguradong walang pambili ng kotse. Huwag naman ganyan. Ang tunay na mahirap. Baka nga taxi ay hindi maka-afford. Ganito pa, may nagmamadali pang magtanggol sa amo niya. Ikaw, Sage na, kahit si Chenfei ngayon,
Ay wala pang napapatunayan, bata pa siya. Bata, makakapagbigay ba siya ng mas malaking kita sa boss niya? Chen Fi, huwag mong isipin. Nagsasabi lang naman kami ng totoo. Pupunta muna ako sa Sirey. AME, walang kwenta. Kung hindi dahil sa class president, makakapunta kaya siya sa ganitong mamahaling hotel para kumain? Yanran, huwag kang ganyan. May kasabihan nga, huwag hamakin ang batang mahirap. Matanda na siya, mahirap pa rin. Hindi tulad ng class president natin, bata pa't matagumpay na. Class president, huwag mo kaming kakalimutan, mga kaklase mo. Siyempre naman, mga kaklase tayo. Kapag may kailangan, sabihin nyo lang. Ginoong Chen, Manager Wu, bakit ka nagmamadali? May problema ba? nabalitaan ko po na may reunion ang mga kaklase ninyo. Dumaan lang po ako para magtuos. Hindi na kailangan. Sabi na reunion. Pero pataasan lang ng ihi ang nangyayari. Saka, hindi naman ako close sa kanila. Sige na, asikasuhin mo na lang ang trabaho mo. Ganun po ba? E yung handaan? Ipagpatuloy mo lang ang paghahanda. Pagkakaklase naman namin. Sa akin na ang bayad. Sach po Ginoong Chen, ayusin ko po ito. Pasensya na sa abala. Akala ko nahiya ka na at umalis na. Ang kapal pa ng mukha mong bumalik. Aibigan, ano ba ang sinasabi mo? Chen Fi, huwag mo nang isipin yon. Hindi sinasadya ni Yanran yon. Pagdating ng pagkain, kumain ka na marami. Unang business mo dito. Hindi tulad ko, suki na rito, sanay na. Sa totoo lang, hindi naman ganun kasarap ang pagkain dito. Isa ka lang namang mahirap na empleyado, kung hindi lang dahil sa monitor. May karapatan ka bang kumain sa ganitong klaseng hotel? Nakapunta na nga ako rito ng ilang beses. Nakapunta ng ilang bises. Baka naman nagpapalimos lang. Siya Yanran, di ba marunong kang magsalita na maayos? Nagsisipagtanggol na naman. Tama na, kung mag-away pa kayo, pareho kayong lumabas. Chen Fi, pasensya na kay Yanran. Inom ako pa sa'yo. Uminom. Baka hindi na lang. Ayaw mo ba ng respeto ko? Hindi wala, hindi yon ang ibig kong sabihin. Parang, Inaalok ka ng monitor, pinapahalagahan ka. Huwag kang magpakatigas. sige hanggang dito na lang. Yan ang tama. Yanran, ikaw naman, ituos mo si Chen Fi. Sigsh, bibigyan kita ng respeto. Inom ako para sa'yo. Yan, pa sa'yo to. Hindi ako uminom. Haha, okay lang. Nga pala, yan. Bakit hindi mo kasama boyfriend mo? Wala akong boyfriend. Sayang naman. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Baka. Pwedeng maghanap ako para sa'yo. Gusto ko yung katulad ni Chen Fei. Ang ibig sabihin siguro niyan yan. Yung Chen Fei na nagpawala sa pamilyang Jia. Tama. At huwag mo akong tawagin yan. Hindi tayo close. Huwag mo akong gusto. May girlfriend ako. Chen Fei, ang sinasabi ni Lvian. Yung Chen Fei na nagpawala sa pamilyang Jia. Anong kinalaman mo doon? Isa ka lang namang mahirap. Di ko alam kung sinong babae ang bulag na makakagusto sa'yo. Hindi bulag ang girlfriend ko. Maganda siya. Wala ka namang kwenta. Maganda girlfriend mo? Ipakita mo nga sa amin. Sige, tawagan ko para hindi mo sabihin nagsisinungaling ako. Hoy, Ate Fangkyong, pwede ka bang pumunta dito? Sa Fu Haiyun Chen. Chen Fei, uminom ka ba? Class reunion, inalok nila ako. Pero hindi dapat ganun karami ang ininom mo. Mukhang nahihirapan ka ng magsalita. Huwag kang mag-alala Fangkyong, hindi ako lasing. Sa Fu Haiyun Chen, no? Malapit lang ako, sandali lang. Pupunta na ako dyan. Paparating na siya. Ang galing naman umarte, ang mahal siguro ng bayad sa artista. Siya Yanran, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Anong ginawa sa'yo ni Chen Fei? Bakit lagi mo siyang inaasar? Chengang, nagsisip-sip ka na naman. Wala naman talagang silbi si Chen Fei. Bawal bang pag-usapan? Kung wala siyang silbi, kayo meron? Mga sip-sip lang kayo, nag-agawan sa atensyon. Mas masahol pa kayo kaysa sa kanya. Chengang, sinong sinasabing sip-sip sa class president? Wala akong sinasabing ganon, kayo lang ang nag-isip. Hindi nyo ba napapansin, simula sa pool, ang gusto niya ay tulad ni Lian. Kailan ba siya nagpakita ng interes sa'yo? Chengang, gusto mong mamatay.
Chengang, ano ba ang ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Simula pa lang, favoritismo na. Anong punto? Sylvian nga. Ayaw niyang makipag-usap sa inyo. Chengang, ipaliwanag mo ngayon o magiging masama ang aw mo. Ano? Totoo ang sinabi ko. Nahihiya ka na? Kung gusto mong mag-away. Nakakainis. Yan, makinig ka sa akin. Boss Fang, nandito ka pala. Bakit hindi mo ako sinabihan? Sasalubungin sana kita. Chen Fei. Ayos ka lang ba, Chen Fei? Siya kaya ang sinasabi niyang girlfriend. Fang Kyong, nandito ka na. Ito ang girlfriend ko, ang pinakamagandang babae sa mundo. Sabi mo hindi ka lasing. Kung ulitin mo to, bahala ka. May gagawin pa kami, uuwi na kami ni Chen Fei. Boss Fang, hindi mo ba ako naalala? Ako si Jiang Haibo. Kamakailan lang, nag-usap tayo tungkol sa collaboration. May gagawin pa ako, hindi na ako mag-usap ng trabaho. Boss Fang, ako ang class president ni Chen Fei. Noong estudyante pa kami, lagi ko siyang tinutulungan, AMEA. Kanina lang, sinasabi mo mahirap lang siyang empleyado. Ngayon nagsisip-sip ka na? Kayo, class reunion. Mukhang paligsahan ng kayabangan ang totoo. Isa lang yan, isang binatang umaasa sa babae. Mauna na ako. Sykes na. Umpisahan na lang natin ngayon ang inuman, alis na tayo. Ako na ang magbabayad. Yun ang manager Wu ng Fu Haiyunchan. Hindi mababa ang kanyang halaga. Swerte ko at nakausap ko si manager Wu ng ilang minuto. Kilala din si Manager Wu ng class monitor, si Chen Fei. Manager Wu, may kailangan po. Manager Wu, ako po ang magbabayad. Bayad na po ang inyo ni Ginoong Chen. Ginoong Chen. Si Chen Fei po ba ang sinasabi ninyo? Siya ngayon. Ang chairman ng aming Fu Haiyunchan. Ano? Manager Wu, ang Ginoong Chen na sinasabi mo, may kinalaman ba sa pamilya Jia? Noong isang araw, yung lalaking Jia na yon, hinamon ang aming Ginoong Chen. Inanggal na sila sa 4 na malalaking pamilya. Ano ang gagawin ninyo? Hindi ka pangalan lang. Siya talaga yon. Si Chen Fei na napabagsak sa pamilya Jia. Impossible. Isang empleyado lang siya, di ba? Sino ka ba para insultuhin si Ginoong Chen? Ginoong Chen. Dahil sa pagkakaibigan nating magkaklase, hindi ko na ito pag-isipan. Ngunit, huwag ninyo akong ituring na katulad ni Ginoong Chen. Si Ginoong Chen ang taong pinakarespeto ko. Walang iba. Dapat kayong magpasalamat na nakakapagsalita pa kayo sa akin. Matapos insultuhin si Ginoong Chen. Alam ko namang si Chen Fei ay hindi lang isang simpleng empleyado. Bakit ninyo ako tinitingnan? Saan ko malalaman na napakagaling pala ni Chen Fei? Nagpanggap pa siyang mahina. Nadaya rin ako. May kasalanan ba ako? Chen Fei. Alam kong hindi ka basta-basta magtatago sa akin. Anong cellphone? Inakala ko pa ng walang muwang. Hindi ko inasahang may iba na pala. Bakit mo ako niloko? Hindi naman ako makikinig sa paliwanag mo. Anong sasabihin mo? Sabihin mo na lang sa akin ang diretsyo. Kung ganoon lang pala ang sasabihin. Niloloko mo lang pala ako. Ikaw at si Kaoyu. Kaoy, mula ngayon, hindi ka na dapat maghubad sa harap ng ibang tao. Nangyari na ba sa inyo? Hindi pwede. Wala kang alam sa mga bagay na to. Maaari kang madaya ng ibang lalaki. Ano? Sa ibang pagkakataon, ipakikilala ko sa iyo ang girlfriend ko. Tapos, ubo-ubo, tuturuan ka niya ng ilang bagay. Sinasabi ko sa iyo, bukod sa magaling ka sa trabaho, parang blankong papel ka sa ibang bagay. Naghubad ka pa sa harap ko. Kung makikita ito ni Ate Fang Kyong, may isip na naman niyang may mali ako. Hindi lahat ng tao ay kagaya ko, isang tunay na Ginoo. Sinasabi ko pa nga sa iyo ang mga bagay na to, dapat masaya ka na. Mukhang may nangyari nga. Pero hindi kagaya ng inaakala ko. Sobrang sakit ng ulo ko, hindi na ako iinom. Hindi ba't ito ang cellphone ni Kaoy? Sandali lang. Kagabi,
Parang tinawag ko si Ate Fangkyong. Baka nakita niya ang cellphone at nagkamali ng akala. Ano nang gagawin ko? Sasabihin ko ba na? Kagabi, magkasama kami pero walang nangyari. Kahit multo, hindi maniniwala. Sige, pumunta muna ako sa opisina. Buhay man o patay. Kailangan kong magpaliwanag. Ano? Sinabi mo? Si Kaoyu ay sinundo ng isang nagangalang Fangkyong. Sigurado ka bang si Fangkyong yon? At sinabi pa niyang girlfriend mo siya. Hahanapin lang daw si Kaoyu para magtanong. Bakit? Ay naku. Patay na. Nag-away na ba ang mga nobya ko? Eka, anong sinabi mo? Mga nobya? Dito kong wala na akong oras magpaliwanag. Sa opisina, ikaw muna ang bahala. Bakero pala itong lalaking to? Shenfei, dumating ka na. Ate Fangkyong, anong nangyari? Director Chen, sabi ni Boss Fang, pag-usapan namin ang tungkol sa mga kalaman sa katawan. Para daw. Sa mga bata na hindi pa alam ang mga bagay-bagay. Ate Fangkyong, ano talaga ang nangyari? Shenfei, yung nangyari noon. Alam ko na. Sa isip mo, ganoon ba ako? Isang babae hindi makaintindi. Syempre hindi, At Fangkyong. Sa puso ko, ikaw ay napakagwapo, napakatalino, matipuno at malakas. Tumahimik ka nga. Ate Fangkyong, hindi ko sinasabi ang nangyari noon, pero kung sino man ang makakita ng ganoong eksena, magkakamali ng akala. Kung sinamantala mo si Kaoyu noong panahong iyon, mas masahol ka pa sa hayop. Impossible. Mula noon, tinuring ko na siyang parang kapatid. Director Chen, pero ako ang iyong sekretarya. Paano ako magiging kapatid mo? Mas matanda ako sa'yo, kaya kung sabi ko, Kaoyu, alam kong nagpapasalamat ka. Ang Ginoong kong na nag-ampon sa iyo noong bata ka pa. Pero hindi naman sinabi ni Ginoong kong na hindi ka pwedeng maging kapatid niyang babae, di ba? Tama ka. Kaya sundin mo ang kanyang payo, ituring mo siyang kuya. Kapag inapi ka niya, sabihin mo sa akin. Ako ang bahala sa kanya. hindi naman. Chenfei, lumabas ka diyan. Hinahanap mo ako. Ikaw yung masamang tao na nangloko sa kapatid ko? Nangloko sa kapatid mo. Sino ka ba? Ako si Ellie Zenki, ang pangatlong anak ng pamilyang Ellie ng Chancheng. Si Ellie yan ang kapatid kong babae. Siya ang prinsesita ng pamilyang Ellie ng Chancheng. Naalala ko na. Mabuti naman at naalala mo, gago. Nangahas kang lokohin ang kapatid ko. Mahirap akong nakarating dito para pagbayarin ka. Teka. Hindi naman kami close ng kapatid mo. Paano ko siya niloko? Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa. Kahapon nung umuwi ang kapatid ko. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. Ayaw kumain, ayaw uminom. At mismong siya ang nagsabing niloko mo siya. Hayop ka. Itatangi mo pa? Shenfei, may isa na namang dumating, ano? Anong may isa na namang dumating? Wala akong alam. Sa nangyayari, okay. Kaklase ko si Dia nung nag-aaral pa ako, tama. Pero nung magkaklase kami, hindi naman kami nag-usap. Paano ko siya niloko? Bastos. Ginamit mo lang ang kapatid ko, tapos itatangi mo. Manya, Mag-usap tayo ng maayos. Kapag ganyan ka pa, isasakdal kita sa kanilang puri. Paano ko ginamit ang kapatid mo? ikaw. Kuya, tama na. Kapatid, nandito ka na. Huwag kang matakot. Ang buong pamilyang Ellie, hindi hahayaang mapahamak ka. Kuya, tama na. Siya ang taong nagpawala sa pamilyang Jia. Ano ang sinasabi mo? Kung ayaw mong mawala rin ang pamilya natin, mas mabuting bitawan mo siya. Ginoong Chen, biro lang ang lahat ng sinabi ko kanina. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ako sa demonyo. Mabuti naman at nandito ka na. Ipaliwanag mo na maayos. Paano ba kita niloko? Bakit mo itinatangi? Ano ba? Kahapon sa hotel, bakit mo itinanggi ang pagkatao mo? Siyempre hindi ko pwedeng aminin. Ayokong magkagulo sa sarili ko. Hindi ba mas magandang maging mayamang anak na lang? Gusto kita. Pakasal na tayo. Ano? May problema ba sa utak ng kapatid mo? Huwag mo nang intindihin ang kuya ko. Pwede na tayong magpakasal ngayon. May sira ka ba? May girlfriend ako. Ako ang girlfriend niya. Wala akong pakialam. Naku, bakit hindi kita nakita ng ganito kakabaliw noong nag-aaral pa tayo? Sige na, umuwi ka na kasama ng kuya mo. Bilisan mo. Hoy, Chenfei, nasaan ka? Chenang, nasa. Ano yung girlfriend ko? Bakit? Chenfei, pakiusap, tulungan mo ako. Anong nangyari, Chenang? Nasaan ka ngayon? Nasa Yizhu Group ako. Alam niyo ba ang Yesu Group?
Parang isa yata yon sa top 500 na kumpanya. Nabanggit ng Tianqi. Si Gusengo ang may-ari ng kumpanyang ito. Guzengo, Vice Presidente ng Tianqi. Siya ang boss mo. hindi na muna importante yon. Kailangan kong pumunta sa Yeso. Sakay ka sa kotse ko. Chen Fei. Kagabi, sinabi sa akin ni Manager Wu sa buong reunion. Si Cheng lang, tumulong sa akin. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Umuwi ka ng maaga. Ito ba ang isang uri ng kaalaman sa pisikal? Chenfi, Anong nangyari? Ang bilis mo. kanina sa trabaho, bigla na lang akong sinabihan na nag-imbento ako ng pera ng kumpanya, 100 bilyon. Pero ako ay isang maliit na empleyado lang. Paano ako makakapagnakaw ng pera ng kumpanya? Kahit gusto ko, hindi ko naman ma-access yon. Chen Fei, ang pag-imbento ng pera ng kumpanya ay pwedeng ikulong ng habang buhay. Ano? Wala akong ginawa. Chenfi, maniwala ka sa akin. Paano ko kaya magnakaw ng pera ng kumpanya? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ang lakas ng loob mo. Chenfi, akala mo ba pag naging director ka ng Changi, pwede ka nang gumawa ng gusto mo? Sino ka? Gubian. Director Chen, siya si Guzengo. Ang iyong boss, ang kaysa isang anak. Ginoong Yu, sa palagay ko ba ay may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin? Ang kaibigan ko ay isang maliit na empleyado lamang. Hindi siya makakakuha ng ganoong kalaking halaga ng pondo ng kumpanya. Kung sinabi niyang impossible, impossible. Nandito ang puting papel at itim na titik. Narito rin ang kanyang personal na pirma, si Chen Gang. Director Chen, totoo ito. Impossible, hindi ako pumirma. May matibay na ebidensya pa rin at nagdadahilan ka. Ginoong Yu, posible bang may ibang tao ang naging dahilan? Sa maling papirma sa dokumento. Sa hitsuan ito, ikaw Chen Fei ay gustong protektahan siya. Kung ang kaibigan ko ay napagbintangan, tiyak na ipaglalaban ko siya. Upang makuha ang katarungan. Chen Fei, sasabihin ko sa iyo, ang kapangyarihan ng Changi ay hindi para gamitin sa pansariling interes. Gamitin sa pansariling interes. Wala. Kung gayon, ano ang ginagawa mo ngayon? Gusto mong itago ang isang kriminal na nagnakaw ng malaking halaga ng pondo ng kumpanya. Hindi naman. Nais ko lamang na muling imbestigahan ito. May matibay na ebidensya. Ano pa ang imbestigahan? Ginoong Yu, bakit mo pinipilit ang ebidensyang ito at ayaw mong bitawan? Sa halip ay tinatanggihan mo ang aming muling pag-imbestiga. Kung gayon, ang ibig mong sabihin ay pinaghihinalaan mo akong nagnakaw ng pondo. Wala akong pagdududa sa iyo, ako lamang ay. Nais muling imbestigahan ang bagay na ito. Chen Fei, kayabangan mo ito ay amin. Bagay ng Yizhu Group, kailan ka naging bahagi nito? Si Director Chen ay ang pangunahing director ng aming Changi. Siya ay ganap na may karapatang mga siwa sa pangyayaring ito. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na, ikaw lamang. Ay isang maliit na direktor, at ang aking ama. Ang iyong pinakamataas na boss. Sumang-ayon ang aking ama. Sa resulta ng bagay na ito, saan nanggaling ang pagtatanong ng isang direktor? Ano ba si Chen Fei? Iyon ay bagay sa pagitan ko at ni Boss Yu. May karapatan ka bang makialam? Ikaw, talaga. Kung gayon, gusto kong marinig kung ano ang mahalagang opinyon ni Director Chen. Chen Fei, ikaw pala. Hindi ko inaasahan na ikaw, isang maliit na katulong na wala pang isang buwan sa trabaho, ay hindi mo rin ako iginalang. Kung magtagal pa ito, baka hindi mo na igalang ang buong Changi. Masyadong mabigat ang sinabi ni Boss Yu, wala akong. Hindi paggalan sa'yo. Ako lamang ay nagdududa. Sa resulta ng paggamit ng pondo ng kumpanya. Kaya gusto kong imbestigahan ulit ito. Chen Fei, ang lakas ng loob mo. Bilang vice presidente ng kumpanya, ang desisyon ko ay pinag-alinlanganan mo? Ano pa ba ang hindi mo kayang pagdudahan? Marami akong bagay na kinatatakutan, pero hindi kasama rito ang bagay na ito. Sex. Chen Fei, ikaw ay tinatanggal na ngayon. Simula ngayon, hindi ka na empleyado ng Changi. Boss Gu, hindi mo pwedeng gawin ito. Si Director Chen ay si Kong Fan, ang personal na naglagay sa kumpanya. I-ano naman? Si Kung Fan ay isa lamang. Sekretarya. Kung may lakas ka, papuntahin mo siya mismo sa akin. Tama ang hinala mo, ako ang gumawa. Ano naman ang magagawa mo? Wala ka na ngayong katayuan bilang direktor ng Changi. Sa harap ko, mas mababa ka pa sa isang aso. Anong laban mo? Chen Fei. Ako ang may kasalanan, pasensya na. Anong sinasabi mo? Nung tinulungan mo ako, ang pressure ay hindi gaanong kakaiba sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala. Basta't inosente ka sa bagay na ito. Siguradong ililigtas kita. Maghanda kang makulong, alis na tayo. Sandali. Kung babayaran ko ang 1 trilyon ni Chengang, tapos na ba ito? Kung mababayaan mo ang halos 1 trilyong pagkukulang, ako at ang aking ama ay maaring magpatawad.
Sige, ang 1 trilyon ni Chengang. Ako ang magbabayad. Director Chen, ito ang lahat ng iyong ari-arian. Paano mo nalaman? Ako ang nag-asikaso ng iyong papasok. May mga bagay na mas mahalaga kaysa pera. Kaibigan, ako ang kaibigan niya, si Chen Fei. Umalis ka na. Huwag mo nang bayaran, ako na ang bahala. Hindi naman kasalanan mo, bakit mo tatanggapin? Nasisiyahan na ba kayo? Sa ganitong resulta, Chen Fei, mukhang hindi ka lang tanga. Bobo ka pa. Paalang sa isang walang kwentang ito. Isusugal mo ang lahat ng iyong ari-arian? kaibigan ko siya. Magandang kaibigan, basta mababayaran mo ang 1 trilyon. Hindi ko na siya papanagutin. Pero Chen Fei, kung wala ang tatay mo, at wala ka ng 100 bilyon, wala ka na kundi isang basurang walang-wala. Sigurado ka ba? Ang dami mong sinasabi. Gago, kung gusto mo, bigyan kita. Iigu, basta-basta mo na lang. Inanggal ang posisyon ng apo ko. Hindi mo man lang ako kinonsulta. Lolo Zeng, Tito Kong. Mabuting bata ka. Sa pagitan ng pera at kaibigan. Pinili mo pa rin ang kaibigan. Hindi ako nagkamali sa'yo. Zeng Guhei, patatakpan mo rin ba sila? Ang sama ng salita mo. Patatakpan? Anong ibig sabihin nun? Wala namang ginawang masama si Chen Fei at ang grupo niya. Paano naging pagtakip yon? Lolo Zeng, siya mismo ang nagsabi sa akin. Siya ang kumuha ng 100 bilyon. Kadiri, ganoon ba talaga yon? Lolo Zheng, huwag kang maniwala sa kanya. Kanina lang, kinukumpirma ko lang sa kanya ang ebidensya. Ito ba ang tinutukoy mo? Narito ang mga testigo at ebidensya. Nasa ibabaw ang pirma mismo ni Chengang. Pero iba ang naging resulta ng investigasyon ko. Zheng Guohai, alam kong gusto mong protektahan ang inampon mong apo na ito. Pero isip-isipin mo, bilang presidente ng Chanqi, ang pagbaliktad ng katotohanan. Anong kahihinatnan nun? Dapat alam mo. Alam mo pala akong presidente ng Chanqi. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na magmalaki sa hap ko? Sa mata mo, isang vice presidente. Wala na ba akong halaga bilang presidente? Kung fan, kunin ang footage ng CCTV. Opo. Tatay, ang 100 bilyon, napakalaki naman yata. Kung mabubunyag, kahit vice presidente ka ng Chanqi, hindi mo tayo mapoprotektahan. Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat. Papirmahan mo itong dokumento sa isang tao. Pagdating ng panahon, kahit anong gawin nila, hindi na nila malilinis yon. Tayo, panatag ang loob. Mabuti naman, tatay, yung CCTV. Huwag kang mag-alala. Ang mga tao sa monitoring room, pagdating ng panahon, tatanggalin natin ang footage na ito. Walang makakaalam na tayo ang gumawa. Iigo. Hindi mo inaasahan, no? Na may babalik pa pala. Ang footage ng CCTV, ito. Siya ang nag-utos sa akin. Wala akong kinalaman dito. Ayokong makulong. Ikaw. Ano ng problema mo? Bakit ka nagpapanggap? Presidente Chen, ito ang listahan ng mga bagong empleyado. Iwan mo na lang dyan. Bukas ko na titingnan. Ngunit naghihintay pa rin sila roon. Sige, ikaw na. Noong una akong pumasok sa Tianqi, si Kong Uncle din ang nagturo sa akin. Sige, ayos na yan. Susunod ako sa asawa ko. Pupunta kami kay Lolo Zeng. Lolo Zeng, Si Uncle Zeng ay talagang batang isip. Gusto niyang magretiro ng maaga. Pero pinagsubok pa niya ako. Akala ko talaga, mararanasan ko ang buhay ng mayaman. Huwag na lang. Tungkol sa kumpanya. ang gwapo niya talaga. Gusto ko siyang kausapin tungkol sa biology.